Inaaga sa inyong mga tugang kay Kristo. Ini po ang tawag sa mga kakasalon. Primerong tawag para kay Rodwin Babasa Pesimo, 29 anyos, soltero, Canson 6, San Felipe, Naga City. Aki nina Rudy M. Pesimo, asin Wina Prima Babasa. Maawot magagom ki Maria Catherine Bazar Asur, 27 anyos, Daraga, Canson 6, San Felipe, Naga City. Aki nina Alejandro Asur, asin Josephine Bazar. Primerong tawag para kay Riner Rodriguez Nipas, 29 anyos, soltero, San Pascual Basod, Camarines Norte. Aki ni Renato C. Nipas, asin Arlene L. Rodriguez. Maawot magagom kay Judel Ubaldo Bolalok, 31 anyos, Daraga, kang La Victoria, Bula, Camarines Sur. Aki ni Rolando L. Bulalok, asin Eleanor B. Ubaldo. Primerong tawag para kay Christian Azurias Del Oro, 29 anyos, soltero, Canzons 5, Santa Teresita, Canaman, Camarines Sur. Aki ni Tito S. Del Oro Sr., asin Evelyn A. Azurias. Maawot magagom kay Josephine Julia Tesoro, 29 anyos, Daraga, Sontu Linyaga, Canaman, Camarines Sur. Aki ni Efren C. Tesoro Senior, asin Teresita L. Julia. Ikaduhang tawag para kay Paul William D. Maravilla, 30 anyos, soltero, kang San Felipe, Naga City. Aki ni Alan E. Maravilla, asin Bernardia Rovina A. Dinaco. Maawot magagom kay Roan Bonyon Kides, 30 anyos, Daraga, kang Calawag, Naga City. Aki ni Renato P. Kides, asin Delia R. Bonyon. Ikatalong tawag para kay Mark Munoz, 31 anyos, soltero, kang Granville 2, Deca Home, San Felipe, Naga City. Aki ni Senyon Munoz, asin Juana de los Santos. Maawot magagom kay Francia R. Orante, 30 anyos, Daraga, kang Bacolod Street, Jimenez Park Subdivision, Concepcion Pequeña, Naga City. Aki ni Carlos Orante, asin Mirna Ramirez. Ikatulong tawag para kay Ramon Rivero Velasco Jr., 31 anyos, soltero, kang Laura Villa Street, San Felipe, Naga City. Aki ni Ramon L. Velasco, asin Susan B. Rivero. Mawot magagom kay Angela Inzon Ribueno, 24 anyos, Daraga, kang Laura Villa Street, San Felipe, Naga City. Aki ni Sherwin Ribueno, asin Joy Inson. Ikatulong tawag para kay Hernan L. Sancho, 31 anyos, soltero, Zone 5, Magsaysay Avenue, Naga City. Aki ni Ernesto Sancho, asin Sonia Lacerna. Maawot magagom kay Jonaline Francia T. Camalia, 30 anyos, Daraga, kan Lumeda, San Felipe, Naga City. Aki ni Juan Camalia Jr., asin Emily Tendenilla. Ikatulong tawag para kay Christian Jesus M. Peñas, 30 anyos, soltero, kang Parkview Village, San Felipe, Naga City. Aki ni Winston Eduardo B. Peñas, asin Marilyn I. Masapol. Maawot magagom kay Maria V. Almoneda, 32 anyos, Daraga, kang Concepcion Grande, Naga City. Aki ni Ramon L. Almoneda, asin Gina B. Vargas. Kung si Isay man po ang may naaraman na makakaulang sa pagresibi nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulok sa satong kura paroko o magdiyan sa opisina kang parokya. Salamat po.
Maluhod po kita para sa pamibi tumang sa paglakop kang COVID-19. Sa ngaran ka nama, asin aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Amang maherakon, asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa mong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kang COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Inahagad mi sa imo ngunyan, sa lilingya kami nin may pagkamuot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong nagihinguwa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kang paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imo mapag-antabay na mga kamot. Bendisyonian sa mong mga pag-inguwa, na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tanganin na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sa diri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaloan na daing kasagkoran. Itamong mo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kang gabos asin sa mga nangangaipo. Lugod ang sa mong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghaawas sa mo ngunyan na panahonin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Ini hinaagad huli ki Hesu Kristong kagurangnan niya mo, sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgo ni Jesus, San Jose, mabinion na esposa ni Maria, Nuestra Señora de Peña Francia. Sa ngaran ni Nama, asin aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Liwat, marhay na aga po sa Indugabos. Ngunyan, ikalimang Domingo ni Pagkabuhay Liwat. Ang tema, kaugmahan sa kahadean. Dinhuli sa pagkabuhay liwat ni Jesus, napasatuya ang kaugmahan nagikan sa Dios. Nakikihiras kita sa Dios nun, asin langit nun na kaugmahan. Ang kaugmahan sa paagi kan pagsaksi kan presensya ni Jesus sa kinaban, iyuman ang magdadara sa tuya sa kaugmahan sa kahadean na mayong kasagkoran. Ang satuyang celebrante ngunyan, iyo po ang satuyang namumutan na sing kinagalangan na Kura Paroko, si Reverendo Padre Felipe Colvera III. Matindog na po kita sa pagbuod.
Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo ka bos. Asin sa imong espiritu. Maray naga sa indo ka bos, mga tugang. Diyos marhay na agaman po, Father. Ako ang taas tong mga kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ko'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Mayrak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang stong mga kasalan. Tarahon kita sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahay ang buod. Inuumaw mi ika, inurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ka. Hulikan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking bugdong Jesucristo, kagurang na Diyos, podero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aasa mo pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa too ka naman, kaheraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan nuro, kahalang ka. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa God paman, danay nahamanon mo sa mo ang sakramento Pascual, tanganing ang mga pinagkanigo mong baguhon sa banal na bunyag, magdulot nindakol na bunga, sa tabang kan sa imong pagbantay, asin itugot mo,
na makaabot sa mga kaugmahan nin buhay na daing kasagkoran. Huli kay Yesu Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita para sa liturhiya kan tataramon. Ipinahayag ni San Pablo ang importansya kan tunay na sakripisyo, tanganing makalaog sa kahadean. Ang pagsakit, masasanglian nin kamurawayan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Kan masunod na aldaw si Pablo, kaiba si Bernabe, nagpaderbe. Pagkatapos na irukyaw ang marahay na bareta sa banwang idto, nagkaigwanin dakol na mga disipulos. Nagbalik sinda sa Listra, Ikonyo asin Antioquia. Pinasarig ninda ang mga disipulos asin sinadol na magdanay sa pagtubos. Olay ninda, kaipuhan na kita magtios nindakol na kasakitan bago makalaog sa kahadean ng Diyos. Sa lambang komunidad o simbahan, nagbugtak sindanin mga namamahala. Namibi, nag-ayuno asin idinusay ninda sa kagurangnan an sa indang tinubod. Nag-agi sinda sa Pisidia asin nakaabot sa Panfilia. Nagrukyaw kan marahay na bareta sa Perge. Nagbaba sa Atalia, asin duman nagsakay pa Antioquia na sa indang pinaghalean. Duman sinda idinusay sa grasya ng Diyos para sa misyon na sa indang nautob. Pag-abot, tinipon ang komunidad. Inusip ang gabos na ginibo ng Diyos huli sa inda. Asin kung paano binuksan ang pintuan nin pagtubod sa mga pagano. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O umawon sa god paman an sa imong ngaran, sa kuyang hade asin sa kuyang Diyos. O humawon sa paman ang sa imungaran sa kuyang hade asin sa kuyang Diyos. An kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluya sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. An kagurangnan marahayon para sa gabos, maheherakon para sa gabos na linalang.
Ang gabos mong linalang magpapasalamat sa imo kagurangnan. Asin an sa imong mga surugoon magpapasalamat sa imo siring man. Sa indang ibareta an kamurawayan nin sa imong kahadean. Asin sa imong kapangyarihan, O Diyos. Ipapamidbid ninda sa mga tawo an mga gibo mo, an kamurawayan nin kahadean mo, an kahadean mo daing katapusan, magahade ka sa panahon na daing kasagkoran. Sa bagong buhay na iwinaras ni Kristo, yaon ang tunay na kaugmahan. Sa bagong buhay, mayo nanin pagtangis. Yaon ang kaugmahan na may pagkamuot. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin Kapahayagan. Dangan nahiling ko ang bagong langit, asin bagong daga. An enot na daga na pinaw, asin ang dagat, daina. Nahiling ko ang banal na syudad, ang bagong Jerusalem. Nahiling hali sa langit, hali sa Diyos. Magayon siring sa nobya na ginugubingan para sa saiyang esposo. Dangan ang sarong makusog na tingog na hali sa trono nagsabi, yaon digdi ang Diyos, kaiba kan mga tawo, kaiba ninda na nag-eerok sa Diyos. Sinda magiging sa iyang banwaan, asin siya magiging sa indang Diyos na magdadanay na kaiba ninda. Papahidon niya ang gabos na luha sa saindang mga mata, dainin pagtatangisan, dainin anuman na kamundoan, huli tadaina nin dating kinaban. Ang nagtutukaw sa trono nagsabi, ngunyan, bagong kinaban ang ginibo ko. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na kita sa pagrukyaw kang panan na Ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. magbasa kan Ebanghelyo sosog kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakaluwas ni Judas, nagsabi si Jesus, ngunyan pag-uumawon anaki nin tawo, asin huli sa iya, ang Diyos pag-uumawon. Kung ang Diyos pag-uumawon huli sa iya, pag-uumawon man siya nin Diyos sa madaling panahon. Mga aki ko, dahi na ako mahahaloy sa Indo. Bagong tugon itinatao ko sa Indo, na magkaminuotan kamo, siring na ako namuot sa Indo. Siring man, ang pagkaminuootan nindo, digdi mamimidbid na kamo mga disipulos ko, kung nagkakaminuotan kamo. Marhay na bareta, kang sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Matukaw po. Maray na agaliwas sa indugabos mga tugang. Marhain na agad ako, Father. An mamuot, parte kang naturalesa nin tao. Ini siguro ang pinakamagayon na regalo nin Diyos sa satuya. Kaya sabi nga ni kaniba, kahit mahirap o masakit na masaktan pag nagmamahal ka, it is worth it. Tano? Kasi iyan ang nagtataon ng tunay ng kaugmahan. Yan ang nag-i-inspirar sa satuya, tanganing magpadagos, maghigos, mag-ibok ang mga bagay-bagay na dahil niya ito maisip na kaya ko pala, taano? Kasi motivated ka kang pagkamuot. Pagkamuot mo sa imong agom, sa imong magurang. Yan ang pinakamagayon na regalo ni Diyos sa satuya. Kaya, sinabi ning kakurangnan sa Ebanghelyo na magkaminuotan kamo, pero man sinasabi niya, magpakatotoo kayo sa kung sino kayo. Pero may sinasabi sa tuya na kitali na lang sa kabaing ning mahal na Diyos. Created in the image and likeness of God. Kasi yan nagsisiparar sa satuya sa ibang mga linalang. May puso ang mga hayop, pero dahil maninda na sasabutan kung ano ang pagkamuot. Mantang sinasabi niya ito, ay magayon daw ang pit kong ini, bistado ako kani, love na love ako kaini. Pero aram taman, dahil man kan aram ang sinasabi niya itong pagkamuot. Tao sanaan, may kakayahan na mamuot. May pagmati ang mga hayop, pero dahil man na sasabutan kung ano ang pagmati kang namumuot. Bako lang ta may pagmati kita, asin aram ta ang mamuot, nasasabutan ta may isip kita. Araw kayan ang tao, espesyal sa gabos sa mga linalang na ginibunin mahal na Diyos. Pero minsan may kakayahan kitang mamuot mga tugang, pwede kitang masala sa pagkamuot na iyan. Kasi sa paguna ako, sabot, naaaraman nin kagurangnan ang danger, ang risk, kang regalong itinao niya sa satuya. May pagmati, kayang mamuot, may kakayahan na magpili kung saan sa tuyang kamutan, kasi ang pagkamo sa rong desisyon, sa rong pagpili. Pero pwede kitang masala sa gawi o ekspresyon kung sa itong pagpahiling nin pagkamuot. Kung kaya nga ni, malinaw ang sinabi ng kagurangnan sa Ebanghelyo. Itang sinabi niya na dapat kita magkaminuotan, iyan sana ang sabi kaya iyan ang mag-identify sa Indo na kamo mga disipulos ko, pero magkaminuotan kamo siring sa pagkamuot ko sa Indo. May aarugan, may modelo. Luway-luway ining ginibunin kagurangin nin Diyos sa satuya. Pinamuklat sa satuya, ang gaway o klase nin pagkamuot na buot niyang arugan nin tawo. Kasi pag namumuot kita mga tuga, ang ginigibon niya to, ang pagkamuot susok sa kabutan ning mahal na Diyos, the love we express and we live out, it holds a promise. Igwayanin paglaom, igwayanin panuga. Ang mga magurang na namumuot sa indang mga aki, na naglilingkod, nagsiservisya sa indang mga aki,
miski mapagal na asin magastos. Ano ta ginigibukan magurang? Kasi they are looking forward for a time na ang mga aki magiging adulto, magiging successful. Kaya miski ginigibo, miski masakit. Ang mga mag-aragom na miski gusto nang magsuruhayan, pero pag iniisip na we have to keep our marriage, kaya puhan kong magsakripisyo, kaya puhan ko giraray magpatawad, ako on giraray siya. Love holds a promise. Tahabo habo ko, na ang mga aki ko magdarakula, suruhay. Magayonon ang mamuot, pero ang pagkamuot nin Diyos iwang satong aarugan, bakon madali para sa satuya. Pero inisanaan paagi, tanganing maabot niya to, ang panuga nin Diyos para sa tuya. Sabi ka ni kaduwang babasahon, hilinga, gigibuhon kon ngunyan, bagong kinaaban ang ginibo ko. Bagong kinaaban ang ginibo ko. Ang mga tao na mag-arog sa klasikan pagkamot ay pinahiling nin Diyos, igwaning balos, regalo na naghahalat. Ang libro kang kapahayagan sa ikaduwang babasahon, pinapahiling ning kagurangnan, ang mga ma-involved sa iya, malaog sa buhay na daing kasagkoran, sa bagong langit asin bagong daga. Love holds a promise. Sabi ko kasubago, ang pinakamagayon na regalo, asin maugmang pagmati na mangyari sa tuya, pero bakong madali. Ini mga nakaaging kampanya mga tugang, pero ninyatong ulit-ulit na nadadangog, radikal na pagkamuot. Di pa ako nangangampanya. Gusto ko na kutang mag-move on sa mga topic na inita, sarong simana na nakaagi ang eleksyon. Habutan na kutang makadangog kaiyan ta, talagang garudaog talaga kita. Madali lang kaya, masakulugon kaya ang pagmati, nagaro igwa kitang duda. Pero dahil man kayang patunayan, ang dudang iyan. Kaya siguro tangani makamove on na kita. Ako unta nang daog kita, but we are not giving up. We are not giving up. Ang radikal na pagkamot na sinasabi na sasabuton ta itong mga taong dayo yun sa desisyon sa pagpili niya to. But we are not giving up on them kasi luway-luway ipapasabot sa inda kung ano ang tama na pagpili. Kasi luway-luway ipapaliwanag ta sa inda kung kita padagos, magpapadagos. Sabi baga ni BP Lenny, ang mga naimulat hindi na muling pipikit. May liwanag na makikita tayo sa dulo kung tayo ay sama-sama na gagawin ang ating sinimulan. Ang kagurangnan mga tugang sa Ebanghelyo, ipinahiling sa tuya ang kahulugan kaining inaapod niya itong pagkamuot. Ang konteksto kan Ebanghelyo, ito pong time na nagkatiripon ang mga disipulo sa Last Supper, kung saan sinabi ni Jesus ang mangyayari sa iya. Na siya magagadan, ngunyan, pag-uumawan ng akin in tao, sinhuli sa iya ang Diyos pag-uumawan man, is actually speaking about the death, the suffering, and the death that He is going to undergo. Pero nasasabutan niya ito mga tugang bilang sarong Kristiyanong Katoliko, na ang pagkagadan ni Kristo ay ang pinakahalanggaw na gawin nin pagkamuot na pinahiling niya sa satuya. Bako daw sinabi niya, mayo nang si Isay man na may puder kan buhay ko, kung kaya ang sakuyang pagtiyosin pagkagadan, buluntad na sakuyang itinatao. Taano? Kasi namumutan niya kita. Kasi namumutan niya ang Ama. Asin huli kan pagkamuot na iyan, andam siya na itawan sa iyang buhay para sa satuya. Sa pagsunod sa Ama, miski aram niya na maabot ang panahon, magiging matagas manggirari ang payo niya to. Miski aram niya na miski ang sa iyang mga tinubos, magkakasala man giraray. But He is not giving up on us. Inang inaapod niya itong tunay na pagkamuot. Pag sinabi niya itong, pag ang pagkamuot ng Diyos ang satuyang aarugan, pagkamuot handang magtao, sagod sa kaya, sagod sa punto na magtao kan buhay. Pagkamuot na nakabase sa katotoohan, sa tama. Asin, ini mga tugang ang halimbawa na pinahiling sa satuya nin kagurangnan.
all Christians are called to do the same act of love that the Lord showed us. As in, iniba kong madali para sa satuya. Sa inot ang babasahon, mahiling niya to. May success story kan pagkamuot na ipinahiling ni Diyos. As in, nanodan kan mga disipulo. Sa inot ang babasahon sa libro kan mga gibo kan mga apostoles. Pinapasabot sa tuya itong misyon na ginibo ni Pablo as in Bernabe. Perming sinasabi sa tuya ni San Pablo sa mga nagkapira niyang surat na siya ang pinakadakula sa gabos sa mga parakasala. Dahil siya nga ni maninigo na apodo na apostol o disipulo nin kagurangnan. Alagad pinapagkanigo siya, inapod nin kagurangnan, asin siya naging saro sa sabi kayan, pinakadakulang disipulo kasi grabe ang siya iyang inabot sa pagpadagos kan misyon, sa pagbareta kan ebanghelyo. Ang mga nagkapirang lugar na dinumanan niya, binasa sa tuya, sa inot na babasahon. Madali lang kung iisipon niya to, garo madali lang nasabuton. Sinasabi sa mga lugar. But imagine during that time, ang hassle kang travel, niya inabot ang mga lugar, tangani isa ng itukdoan, kahadean o an marhay na bareta. Tangani isa ng imuklat ang mga mata kan mga tao sa pag-ako sa kagurang na sinsindamagin mga Kristiyano. Ngunyan na panahon, pag sinasabi niya itong travel, habang, pasiring pa sana kita sa lugar, nag-i-enjoy na kita, kan amenities, kan sinasakayan kang eroplano, kan barko, o kang bus, o kang train, pasiring pa sana kita, duman nag-uog man na kita. Kaya enjoy yun kita, pa nagta-travel. Iba ang panahon, kaidto. Kaya iba kang sa imong paglakbay, iyo ang danger sa mang-aagihan mo, danger sa buhay. Kaya nga ni, kung hilingon taan, ang gibukan mga apostoles, pinag-istorya, ang mga nagkapirang beses na si Pablo, kasi nang sa iyang mga kairiba, halos malamos, solita, nabagbag. But everything he did for love of Christ. Kasi kasi enot niya nang namati ang pagkamuotin Diyos sa buhay niya. And so, bilang pagsimbag sa pagkamuoting mahal na Diyos, ginigibo niya man ang gabos. Kaya para sa iya, ang sa iyang pagmisyon as in pagtukdo kan ebanghelyo, pagsimbag lang sa radikal na pagkamuot na ipinahiling ng Diyos sa iya. There are lots of success story na mahihiling niya to. Kung ibubukas lang niya to ang satuyang mga mata, mahihiling niya to, bako man imposible ang tugunin kagurangnan na mamuot kita siring sa pagkamuot na ipinahiling niya sa satuya. Asin ini ang nag-differentiate sa satuya kung igwanin pagkamuot, ano man na bagay na satuyang ginigibo. Kung pagtubod sa namin, minsan ang pagtubod, mga tugang, nalilimiteran sa nakan mga bagay na aram niya to. Pag sinasabi niya itong pagtubod, gurano kararo man sa imong pagtubod, but sabi yun, ang pakaaram mo sa mga bagay-bagay. Pero kung ang pagtubod, mayo nin kaibang pagkamuot, magigikitang mapagpalangkaw. Taano? Kasi pag mihiling ta ang ibang mga tao mangmang sa pagtubod, ang pagmati niya to sa tuyang sa diri, garuhalang kawon kita kaysa sa inda. Pero kung igwanin pagkamuot, misiguro ang pakaaram mo, ibababa mo ang sa imong sadiri, sa level kan sa indang kakayahan, tanganing maitukdo mo sa mga tamang tataramon, ang bagay na dapat indang masabutan, na inisin na ang kaya nindang masabutan. Kung kita nagsisimba, kung mayo nin pagkamuot, kulang ang satuyang pagsimba. Ano man nagawin nin pagsakripisyo o paghalimbawa, pagdulot kan atang sa pagsimba, kaya ipuan igwanin pagkamuot. Takon mayo nin pagkamuot, baka hilingon talang mga tugang ang satuyang pagtubod, garo lang mga pagsunod sa mga seremonya, pagsunod sa mga ritual, kaipuhan igwanin pagkamot. Ano man nagawin na satuyang ginigibo. Kung kita nagsisimbangon yan, gigirom dumunta, ang mga taong mga masakit kamutan,
Tan saro sa mga tuguning kagurangnan, kamutan, minsan ang satuyang mga kaiwal, ipamibi sinda, sabuton sinda. Madali lang sabihin sa mga nagkapira, mga mangmang ang mga 31 million na nagbuto duman sa nanggana. Pero di kita makakapagsabi kaiyan, huli ka, ang tunay na namumuot sa sabuton tasinda, asin luway-luway na imumuklat tasinda sa tunay na gawin in pagkamuot sa nasyon na satuyang namumutan na gusto niya tong baguhon. Halawig paan. Siguro halawig paan sa tuyang lalakawon. Halawig pang taon ang satong hahalaton. Tanganing mangyari ang kamautan na ini. Pero ba kung imposible na magibon niya to? Every time we are gathered for the Eucharist, we pray for us, for each of us, for you and me, na kita magtalubo sa klase nin pagkamuot na buoting mahal na Diyos na ipahiling niya to. Urog ng gayon na mamuot kita duman sa mga taong masakit kamutan. Yan ang pangapudan ng mahal na Diyos para sa tuya. Baka doon sanabi ni San Pablo, namuutan kita ng kagurangnan, kaitong panahon na di kita maninigo na kamutan. Takan panahon na kita nyaon sa kaurip na nindakulang pagkakasala, ipinadara niya sa iyang aki sa satuya, tangani na kita iligtas sa kasalan asin sa konsekwensya kan pagkakasala. Love holds a promise. Kaya di po kita mapagal sa padagos na pagsasabuhay kan pagkamuot na buot nin Diyos na mano danta hali sa iyang halimbawa. Amen. Matindog po. Langit asin dagat, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ka. Ipinangidam muli kan Espiritu Santo, namunda pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinuhon. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagpuran. Amen.
bilang sarong komunidad na sararo sa pagkamuot, asin pano nin pagmakulog sa kapwa, mamibi kita sa Ama, asin maghagad kan sa iyang tabang, sa tuyang paglakbay digdi sa daga, ang sa tuyang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin mga pinaniwalaan kan katungdan na mamayo sa simbahan, mapano kan espiritu ning pagkamuot asin paglingkod. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga membros kan sa tuyang mga parokya asin mga komunidad, mamuot asin magtabang sa lambang saro. Bako sana sa tataramon kundi sa gibo. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagkaungis, kapaitan, asin pagbalos, mapara sa puso kan mga nasasakitan, magpatawad sa kapwa, asin sinda, maging mga paradara nin katuninungan ni Kristo. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang, bendisyonan kan Dios, rangahon sa saindang kahilangan, asin maumayan kan Diyos no na pagkamuot. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makapahingalo na sa kahadean kan Dios, sagud paman. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa gabos na nagseselebar kan sa indang kumplianyo, kay Father daw na nagpapasalamat sa Diyos sa regalo kan buhay, ay tinaunin Diyos sa iya, pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, himatea ang samuyang mga pag-arang, asin para Roma, ang paggamiaw mi sa imong pagkamuot. Tabangi kaming magdanay na maimbod sa tugon nin pagkamuot kan sa imong aki, si Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing nga sako sa nesendong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugot kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran.
para man sa pakinabang niyato asin kambilyog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kahiras, kansaro asin pinakahalangkaw na pagka-Diyos, huli sa paggalang kan pagpatinaw-tauhan kaning sakripisyo, namimibi kami warasan, nasiring na minidbid miya sa imong katotoohan, kami makasunod man ang God kaiyan sa mga marhay na gawi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dap. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay nyamo, rug ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo, para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langito na virtudes, sin mga angeles sa potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Sin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan nilaligdi, sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikay nanggad ang banal, borabo din gabos sa kabanalan. Kaya ni mga atang namimiibi kami, kabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, sin pagpasalamat binaak ini, asin tinaw sa iya mga disipulo, saan sabi, magako kamugabos, asin magkakan ka ini, tayo niya sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman kali, singidari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos taan sabi, magako kamugabos, asin mag-inom ka ini, tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagkod na kaya kami na nagroromdom na sa iyang pagkakadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, ng tinapay nin buhay asin kalis in kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimehera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo,
pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama ka kurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giramdama sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos sa mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhena ina kan Dios, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos sa santos, nagkaidto pa na kapagayagaya sa imo, kanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos so nakaugalian, ngangas kitang magsabi. Sa langit, kabanalon ang ngaran mo, magdato ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, siring sa langit. Ang samo kakanon sa arualda, itao mo sa muyangon-yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami magdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan ka sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, sin manligtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imoan kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan
Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan itinatao ko sa Indo. Ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo, hari pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamonin katuninungan. Uyan, kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan.
Matindog po. Mamibi kita. Namimibi kami kakurangan, kaugaying maghumari ka sa imong banwaan, na tinukduan mo sa paagi kan mga langit no na misteryo, asin palipaton mo hali sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay. Huli ki Kristo sa mong kakurangan. Amen. Pamibi kan simbahan in Cáceres na Maluhod nakikilakbay, nakikisumaro, nakikiras, nakikimisyon. Uya kami sa atubang mo, Espiritu Santo, nagkakatiripon sa ngaran mo. Magdanay kalugod sa samuyang mga puso. Ika nasulong magiya sa mo. Tukduan ang dala na dapat ming agihan, sin kung paano niya mo iyan masundan. Kaming mga maluya asin makasalan, hari pagtugot na makagibon na daiuyon sa imong kabutan. Hari pagtugot na sa mong kakulangan sa pakasabot, magdara sa mo sa salangdalan, o magtulod sa mo sa pagpili kan karatan. Mapasamuya lugod ang pagkaburunyog sa danay mong pagantabay. Tanganing sarabay kaming maglakbay, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, sinday makasuhay sa dalanin katotoohan. Inigabos sinahagad mi sa imo na nagihiro sa lambang saro asin puso, kasaro ka na maasin kan aki sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa likot na panahon. Ngunyan na ikatulong Domingo kan bulan, magkakaigwa po kita din second collection. Ang kantidad na itataon niya to, tabang para sa seminaryo digdi sa satong arkidiocese. Itatao ini sa opisina kan ekonomo sa residensya kang arsobispo. Collections for the week, May 2 to 8, 2022. Cash receipts. Daily collections, 14,571 pesos. Sunday collections, 28,169 pesos. Second collection, PPCRV, 12,072 pesos. Collection boxes, 4,948 pesos. Total collections, 59,760 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Our Lady of Fiat Missionaries, Rosalinda Colasito, Melba O. Pupanes and family, Tin and Tam, Mrs. Rosalina Nem Singh and family, Mr. and Mrs. Margarito Ong, St. Mary's Group, England, M. Dakudaw Bike Shop, Francia Ablay, asin sarong anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Reverend Father Felipe Colvera III, Parish Priest. Matukaw po, okay lang po. Tukaw na po. Halaton na po na namatapos ang normally po ginigibo niya ito ang pagpakolekta para sa seminaryo on the first Sunday of the month. Kung di ka nakaagi po na first Sunday, ang ginibo niya ito, nagpakolekta kita para sa PPCRB, para sa eleksyon. Kaipuhan kang mga seminarista, kang seminaryo ang tabang niya ito, kaya ginigibo ta po girari miski third Sunday na ang pagpakolekta para sa inang pangangaipo. Pangadua po, nagpupuo na po ang pagpa-exam sa mga buot na maglaog sa seminaryo. Kaya si mga jóvenes na gustong maglaog sa seminaryo, as in interesado na mag-take ng exam, especially itong mga graduate na sa grade 12, o kaya mga young professional na nag-iisip na maglaog sa seminaryo, dahil po mag-alangan na magdulok sa opisina, makiulay sa kiisay man sa mo na padi, tanganing matukduan kita kung paano ang pag-exam sa seminaryo. Ang pagdakol nin bokasyon sa mga nagpapadi sa laog kan sarong parokya, pagpailing yan kan pagtalubo niya to bilang sarong parokya, kung paano man kita nakikihira sa pagtaoning bokasyon sa mga nagpapadi. Ang mga magurang sana po i-encourage sa mga aki niya to, especially kung nagpapahiling ng kagustuhan na maglaog sa seminaryo. Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong Spirit. bendisyon naman lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.
sa